Ay guys, quick update lang tayo dito sa price action nitong si Pino. So right now, nasa 63.84 in PHP. Within 24 hours, nagkaroon siya dito ng pagbagsak ng presyo. Mabot pa siya ng 61 from 77. No? So discuss din natin dito yung pinaka-price action. I've been sharing a potential downtrend. It was happen. Nasa breakdown na siya ngayon. I-check din natin dito guys yung isa sa mga tinitingnan ko na dominant sector. No? As we observe dito for the past 24 hours, nagkaroon ng almost 50% itong si X, and isa sa mga tinitingnan natin dito na sector guys, no? So discuss natin yan dito sa video natin today, as well as yung mga pina-farm natin na potential airdrop. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. No? So for now, punta muna tayo dito guys sa price action nitong si Pino. We can see a drastic move sa downside as we discussed for the past couple of days after the Pi Day price goes down guys. No? So right now, nasa 1.11 as of recording this video in USDT. Again guys, itong video natin today is just for ideas lang, for reference. It does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito. And kung meron kayo mga questions, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. No? So, I'm just sharing my experience dito as well as itong sa mga nagtatanong. Yung price action niya ay sitting within above 1 USDT kahit papano guys. No? If ever kasi na magkaroon ito ng pagbagsak ng presyo, we will share some different scenario dito guys. No? As we observe, breakdown na yung pinaka-support, hindi na respeto ng price action. Yung 1.20, I think 1.20 to 1.23 territory, nagkaroon na siya dito ng breakdown. And nasa baba na niya yung price action. If we can take a look dito, ayan, yung VWAP natin is nasa taas na guys, no? So, sa mga gantong scenario, kailangan niyang i-cross over yung VWAP dito para magkaroon ng change of trend, no? Just like what happened dito sa mga ginawa niya. Like for example, this one. So, if you observe guys, ito before, below VWAP, price action goes down, no? So, yan yung isa sa mga nakikita natin. Sa price action niya naman dito guys, I think invalidated na rin yung kanyang ano dito, 0.618 guys. Kahit pa paano, sitting pa naman siya dito, if I'm not mistaken. Ayan. So, sa 4 hours time frame, kaso nag-close na 4 hours time frame guys, no? Below na. And magiging resistance niya na itong dating support. 1.25 magiging resistance niya na ito. Ayan. If ever man ako mga to sa upside, kailangan niya nang basagin to guys, no? Marami na siya ditong criteria natin na kailangan i-consider. Unang-una, VWAP, kailangan niya mag-crossover dyan. Pangalawa, yung dating support, no? Ito, na magiging resistance. If ever na hindi niya kayang basagin yan, mauntog lang yung price action dyan, tapos hindi kayang basagin, baka bumalik lang ulit sa downside yung price action, guys. So, if ever man na mabasag niya to, magkaroon ng break dito, next resistance ko dito na tinitingnan is yung area ng 1.45 guys. So, titingnan natin kung paano magre-react yung price action in the next couple of hours kasi nasa minute chart tayo. And as per observation dito, VWAP pa rin yung magiging unang retest niya guys. No? Itong kulay dilaw na ito. Tukalin muna natin yung mga drawings. Itong kulay dilaw na ito. So, if ever man, kasi nare-reject siya dito. Ayan o. Tapos bumabagsak. If ever naman na malakas yung momentum niya dito, mabasag niya, diniscuss natin na dating support, yan yung magiging resistance niya guys, no? 1.25, 1.28 territory. Pero pag na-reject ulit ito, baka mas malalim pa yung pwede niyang puntahan. Maybe 98 cents, yan yung isa sa mga tinitingnan natin na potential downside for Pi dito, no? So yun yung isa sa mga criteria natin dito if ever na magkaroon ng crossover between VWAP, nasa taas yung price action, and then nasa baba yung VWAP, potentially pwede niyang balikan yung dating support, and kailangan niyang basagin yan para mag-come up ulit tayo sa next resistance or next target sa upside guys, no? If ever na ma-reject, downside scenario yung magiging high probability dito, no? So ngayon, pag-usapan naman natin dito guys yung mga malalakas na sector. Isa sa mga nakita ko is yung TON ecosystem.
and yung BNB guys, no, BNB ecosystem. So itong si X kahapon, ayan, ilang percent yung nirally niya ito after this consolidation? 146%, no. Tapos andito pa ito sa futures. So grabe, malakas na sector ito. Unang nagrally is yung mother coin niya, which is TON. Ayan. So after meron tayo ditong pinaka-buying din kahit papano. So 40%, tapos follow up na yung X, and then yung MemeFi last night umangat din ito, pero parang retest lang din. MemeFi, ayan, pero grabe yung manipulation ata dito, 55% from its lows dito. So this is MemeFi. Next one na tinitingnan ko dito guys is it's either DOG or Natcoin. Ito, yan, consolidation, nagkaroon ng pag-akyat ng presyo, tapos distribution siya dito sa taas. Next one, yung DOGS, ayan. So ito consolidation lang din, isa sa mga tinitingnan ko, as well as itong major, no. Ayan, so under TON ecosystem itong mga to. And for major, I'm waiting for a breakout dito. If ever na magkaroon ng breakout, high probability na pwede siyang umakyat guys. But then again, yung mga minention natin, anytime pwedeng bumagsak yun guys, no? Kasi nasa crucial zone pa rin yung mga yon, galing support, at pwede pa rin bumagsak guys, just like we observed doon kay DOGS ito. So galing support ito, pwede pa rin itong magkaroon ng pagbagsak ng presyo if ever man ma-reject itong zone na ito, no? Itong current price action. So please keep in mind pa rin guys, you can cross-validate pa rin yung pinaka-price action as well as yung oscillators niya dito, RSI, and experience is very important dito sa crypto, no? Yun, hope you get some insights dito sa ating video today. Meron tayong mga pina-farm na airdrop. Nasa description lang ng video na to yung official link, pwede nyong puntahan, as well as itong app na ginagamit natin. And I hope this video helps. Feel free to comment lang kung meron kayong mga questions. Ginagawa natin yan ng video content dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.